Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Maestro Philip Ramos. Nag-aanyaya sa bawat isa sa inyo na samahan niyo ako sa panibagong paghihimay sa bawat talakayan tungo sa asignaturang MAPE. Matuto, makialam, at maging handang isip. Handang bukas sa pagtuklas ng music, arts, physical education at health. Handa ka na ba? Handa na rin ako at tara na sabay-sabay tayong Kung bagong tungkol kayo sa channel na ito, maaari po sanang kayo ay subscribe at i-click ang notification bell upang kayo ay ma-update sa mga bagong labas ng videos na maaari nakatulong sa inyo para sa sarili ninyong pagpapagulat. Hello everyone, welcome back to another discussion and activity, but before that, please do subscribe, and hit the bell button, for you to notify to our new video lesson. What's up mga Karizalistas? Hello mga Karizalistas! Ako nga po pala si John Riquez Cinco. At ako naman si Glasson JD Howard. At ngayon, nandito po tayo sa Western Bikutan National High School. At ngayon, amin namang ipapakilala sa inyo ang aming mga malulupet na kaibigan. Hello! Ako si Rina Lynn. Hi po! Ako si Chow. Hi! I'm Bessie. Sharon na Espanilla as your cameraman. Wow! So, nandito nga tayo ngayon upang mag-interview na isang dentist. Tara! Let's So, hi! Nandito tayo ngayon sa harap ng dentist clinic na kung saan mag-interview tayo ng isang dentist na nagtatrabaho mismo sa school na ito. The problem you guys is bago tayo magkulit dito. So, yun, yung sinasabi ko dyan. So, ang sarap po palabasan is lalo po po masasabi na ang lupon natin ay maayos at malinis. At para sa iyo po, paano mo po may lalarawan ang healthy community? Actually, sa panahon ngayon, hindi na malinis yung paligid natin kasi overpopulated na. Kaya ang pollution rate natin, masyado na rin mataas. Like yung mga vehicles, di ba masyado ng maraming sasakyan. Kaya yung pollution lalong tumataas. Tsaka yung mga tao, nagmamigrate like from the province, since overpopulated tayo, especially here in Manila. Yung mga waste disposal, hindi na aayos. Okay? So, wala tayong proper disposal, like yung segregation, hindi halo-halo na. So, yung mga plastic, ganyan, mga biodegradable and non-biodegradable, magkakahalo na. Kaya hindi rin, wala tayong, unlike dun sa ibang bansa, di ba? Meron silang nako-convert sa electricity yung mga waste nila. Dito sa atin, wala pa kasi tayong ganong technology. So, ayun, naiipon yung basura. And sadly, yung mga ibang bansa, like recently, di ba, yung sa issue din sa Canada, na dito tinatapon sa atin yung mga basura nila. So, nakakalungkot kasi yung mga, rin natin, informal settlers, kung saan-saan din sila, di ba, may wala silang proper, yung wala silang bathroom sa kanilang, mga tirahan. Kaya, kung saan-saan lang sila dumudumi. Hindi na, like yung mga nakatira sa riverbanks, diba, meron yung sa mga under the bridge, sa mga estero, doon lang sila din dumudumi. Lahat ng mga pinagamitan nila, doon din tinatapon. So, sa atin, yung sa panahon ngayon, yung mga, sa atin dapat mag-start yung pagtapon ng basura, like sa mga candy, mag-start doon na ibulsa na lang natin, huwag na natin itapon kung saan-saan. Kasi, like, every time na umuulan, yung mga basura na ipon, di ba? Yung sa mga estero, ayan, umaapaw na. Kaya yung mga baha, after nung baha, pag nag-subside na yung flood, yung lahat ng basura makikita mo, nakakalat sa kalsada. So, sa question ko naman po, ano
Ano ang mga benepisyo na pwede nating matanggap kapag tayo ay may healthy community? Benefits, syempre, kapag healthy ang isang tao, di ba ang sabi, health is wealth. So, magiging productive tayo. Like sa atin, mag-start sa atin, sa inyo, as student, pag healthy ka, wala kang sakit, syempre magiging productive ka, makakapasok ka sa school mo, hindi ka mahihirapan. And yung sa mga, sa mga workers naman, tuloy-tuloy yung pagtatrabaho nila, so hindi sila absent. Yung production din dun sa work, magiging productive din. And sa community naman, like, yung healthy, like sa family, ang isa lang ang magkasakit sa family, nakahawa, especially yung mga viral diseases. Nakakahawa kasi yan eh. Kahit yung mga sipon, ubo, nakahawa. So once na isa lang magkasakit, mahawa na yung mga tao na nasa paligid. Ganun din sa mga bata. Yung mga bata kasi mas madali silang mahawa kasi very low pa yung immune system nila. Kaya konting sakit, like yung mga, especially mga sore eyes, yung mga sakit natin sa community na yung mga chickenpox, TB, mga ganyan. Yan, madali makahawa. Kaya kailangan maging healthy tayo mag-start sa sarili natin. For the third question, paano natin mapapanatili at mapapangalagaan ng ating kalusugan sa paglago ng ating lipunan? Papangalagaan natin yung kalusugan natin sa paglago ng lipunan, sa pamamagitan ng yung pagkain ng tama, ng wasto, pag-aalaga natin sa sarili natin, and pag-iwas natin sa mga bisyo. So, kung maayos yung pagkain natin, makain tayo ng balanced diet, iwas tayo sa mga fatty foods, sa mga salty, sa mga masyadong matatamis, especially nowadays, na masyado ng maraming, di ba, in demand ng mga milk tea, yung mga high in sugar na beverages, yung mga shakes, ganyan. So, yung mga cafe, syempre masyadong mataas yung mga sugar content niyan. Sa mga bisyo, like especially mga drugs, smoking. So, hindi naman lahat ng mga in demand, hindi lahat ng nangyayari sa lipunan natin ngayon, dapat sumasabay tayo, like nauso yung mga milk tea, ganyan, yung mga bisyo, yung mga vape, diba? Pati yung vape. So, kailangan tayo, kumain tayo ng tama, matulog tayo din ng maaga. Kasi, like, di ba, ngayon na sa internet, masyado nang nalululong yung mga bata sa technology natin. So, kailangan, hindi lang sa pagkain ng tama, ng wasto, kailangan matulog din tayo sa tamang oras. Hindi tayo makuyat. Pang-apat naman po, bilang isang community health worker po, sa paanong paraan ka makakatulong bilang parte ng PhD? As a dentist, kasi I chose public health, diba? So, naka-assign kami dito sa mga schools. So, I'm handling 2 schools, Western Bicutan National High School and Kaanghari Elementary School. So, sa high school, iba yung setup, iba rin yung sa Kaanghari. So, dito, sa work namin, tumutulong kami, nag-oral exam kami, and nag-educate din kami ng mga estudyante how to take care of their teeth. Yun nga, we're conducting oral health education, toothbrushing drill, nag-a-apply kami ng fluoride varnish dun sa mga kinder and grade 1. And here naman sa high school, yung mga cases naman na masyadong mataas, masyadong rampant yung caries rate ng mga bata, na-apply din sila ng fluoride. So, yung restorations din, gumagawa kami ng pasta para ma-restore at saka maiwasan yung patuloy nung pagsira ng ngipin at maiwasan yung bunot. Sa mga cases naman na hindi na masave yung ngipin, kailangan ng bunutin para maiwasan na mahawa yung ibang ngipin. So, ayun, nag-educate din kami na i-avoid din yung paninigarilyo kasi malaking factor yung bisyo, especially yung paninigarilyo dun sa oral health ng mga estudyante, ng lahat ng individual. Okay, bawat tao, so kailangan umiwas sa ganun.
Sa number 5 ko ng question ko natin, aside po sa pag-brush ko ng teeth po, ano po yung pwede niyo pong i-advise po sa mga students, sa mga bata po, para po i-maintain ang isang Yes, yun. First and foremost yung diet nga. Kasi some students, sasabihin nila na, Dok, bakit gano'n? Nag-brush naman ako, pero bakit ang dami ko pa rin sira? Kasi yung sa diet, and yun, mahilig sa soft drinks, sa juice, especially yung mga Tetra Paks, yun, masyadong mataas yung sugar. And yung soft drinks naman, aside from dun sa sugar component ng soft drinks, mataas din yung acidity niya. So, yung equivalent nun, parang, alam mo yung muriatic acid. So, yun din siya. So, once na uminom ka ng soft drinks, para ka na rin nag-uminom ng muriatic acid. So, kailangan, yung diet natin, more of water, kailangan mag-hydrate tayo mabuti para ma-wash yung mga sugar, ma-regulate yung acidity nung saliva natin. And yun nga, yung kailangan visit the dentist twice a year para ma-check kung ano yung mga kailangan i-restore or kung para ma-maintain din yung oral prophylaxis, malinisan, and ma-check kung ano yung mga dapat na gawin dun sa pasyente. So hi guys! I'm back now at SRCC. So if you have any more questions, please comment down below in the comment section and hit like, subscribe, and hit the notification bell. See you in the next vlog. That's all for today's learning session. I do hope that you learned something from the given topic. Till next of learning session of Embracing Education in my learning portal. Again, this is Sir Philip signing off for today's session. Bye-bye! Keep safe, happy learners!